Hindi napigilan nga ni Zoe ang kanyang nararamdaman nang makita nga itong si Annalyn na suot-suot ang kanyang pajama. Subalit kalaunan, naisip niya na pagbigyan ang kanyang ama dahil alam nito na sira na ang tiwala ni RJ kay Zoe dahil sa ginawa nitong pagtakip sa sekreto ng kanyang mami. Batid nitong matagal nang alam ni Zoe, subalit nilihim niya ito sa kanyang ama. Kaya para makabawi, magpapakabait siya sa mga sandaling yun. Nalabag sa kanyang kalooban ay pagbibigyan niya ang hiling ng kanyang ama. Kahit sa tuwing magkasama nga si Annalyn at ang kanyang daddy ay nasasaktan nga siya dito. Pauwi nga ng di oras itong si Zoe dahil naisip niya wala ngang kadamit-damit ang kanyang ina at kailangan niya itong hatiran. Subalit nung makita nga niya na nandoon si Annalyn ay nagbago ang kanyang isip. Hindi na muna siya aalis ng bahay sapagkat babantayin niya ang mga galaw ni Annalyn at ng kanyang ama. Nakapagbanding nga ng tuluyan ang mag-ama at masayang-masaya si Annalyn sa mga oras na iyon. Samantalang ito nga si Zoe dahil ayaw din naman niyang mainggit na lang at nakatingin sa tabi. Ninanais na lang nito na sumama na lang kasi sa kanilang moments kahit nalabag sa kanyang kalooban para na rin magmukhang mabait sa kanyang ama. Nang sa ganun makuha niya ulit ang tiwala ni RJ. Subalit si Giselle ay hindi nila mabibilog sapagkat galit na galit ito sa mag-ina. Nagkita nga sila sa hotel. Labis na pinagtaka ngayon ni Giselle ang kakaibang kinikilos ni Moira at Zoe at tela napakatahimik nilang dalawa kaya naninibago siya sa mga galaw nito at naaamoy niya na may kakaibang nangyayari sa kanila na ayaw nitong sabihin. Pinagtaka pa ni Giselle kung bakit kumakain si Moira na naka-bathrobe lang at kung bakit hindi nila kasama nga itong si Doc RJ. Kaya naisip ni Giselle na tawagan nga si Doc RJ subalit hindi nga ito makontak. Kaya naman ito nga si Lynette ang kanyang nakausap at tinawagan na lang. Doon niya nalalaman ang katotohanan na ito nga si Moira ay napalayas na sapagkat alam na ni RJ ang totoo na siya ang dahilan kung bakit nahulog siya sa hagdan. Kaya naman umuusok ngayon ito sa galit at hindi niya mapapatawad ang lahat ng kalupitan na ginawa ng asawa ni RJ sa kanya. At ngayong alam na niya na siya pala talaga ang dahilan. Hindi niya mapapalagpas ang pagkakataon na makaganti dito sa kanyang ginawa. Kaya naman binalikan nga niya itong si Moira. Sinubukan nga niya itong kumprontahin sa kanyang ginawa. Subalit as usual, ito namang si Moira ay magmamaang-maangan na tela walang ginawa as if siya ang biktima. Kaya naman napupuno na si Giselle sa kanyang mga pinagagawa. Hindi na nga siya nakatiis at ginugod na nga niya itong si Moira sa kanyang pinagkakainan. Nang hindi makahinga ang bruhang si Moira sa pinagagawa ni Giselle, matagal bago niya ito pinitawan. Mabuti na lamang at to the rescue naman agad ang kanyang anak na si Zoe, kaya nakaligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Dito nga sinabi ni Giselle na tama lang ang kanyang ginawa at kulang pa daw yun na kabayaran sa lahat ng kalupitan niya sa kanyang pamilya. Maging ang kanyang papa ngayon ay nasa malubhang kalagayan gawa nung nasampal nga din ni Moira. Sinabi ni Giselle na nababagay umano ang kanyang mukha ngayon na maitim dahil kakulay umano ito ng kanyang budhi na napakaitim at napakasama. Sinabihan din niya si Zoe na napakasama din niyang anak dahil sa kabila ng lahat ng ginawa ng kanyang ina ay napili pa niya na kampihan ito. Di ba daw niya naiisip ang kanyang ama na grabe ang paghihirap na naidulot nito dahil sa ginawa ng kanyang ina? Dahil doon nawala ang kanyang memorya at maraming bagay na hindi na pwedeng mabalik sa kagawgawan ng kanyang ina. Sinabi niya na tama ang kanyang sinabi noon na mas better na si Annalyn ang magiging tinyag kaysa kay Zoe. Galit na iniwan na nga ni Giselle ang mag-ina
doon sa hotel. Subalit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang galit dito sa mag-ina. Dahil nais nga niya makausap si Ubeng tungkol sa ipinamahalan niya ang Apex. Nais niya na kukunin ulit ni Ubeng ang Apex na pinirmahan niya authorization letter dito nga kay Moira. Nais niyang isalba ang Apex at tanggalin na nga ng tuluyan itong si Moira dahil wala rin naman umano itong nadudulot na mabuti sa kanila, kundi puro lang kahiyan at kasamaan ang ginawa nito sa kanilang pamilya. Nabigo nga si Giselle na makausap nga itong si Ubeng dahil nagkataon nga yun na nakauwi na yun si Zoe. At si Zoe nga ang nakasagot ng cellphone. Kaya naman agad niyang sinabihan ang kanyang ina. At gagawa na naman ito ng bagong hakbang na tiyak na ikagugulat ng iba ng lahat. Napapayag si Moira na mawala sa kanya ang Apex at gagawin niya ang lahat. Huwag lang mabawi ni RG ang SPE. Guys, pakabangan natin ang lalong umiinit na tagpo sa abot kamay na pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye!